Maring itinanggi ni Vice President Sara Duterte na nilikha niya ang Oplan Tokhang sa Davao City noong siya ay alkalde ng lungsod base sa akusasyon ng dating pulis na si Arturo Las Canas. Sa kanyang video message, sinabi ni VP Duterte na kinaladkad siya sa issue upang maisama umano siya sa iimbestigahan ng International Criminal Court or ICC sa umano'y crimes against humanity laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito, wika ng Vice Presidente. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Dugtong pa niya. Kinastigo rin nito ang pakikialam ng ICC sa Pilipinas dahil malinaw umano na panghihimasok ito sa ating soberanya. Paglapastangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas, diin ni Sara Duterte. Handa umano siyang harapin ang isasampang kaso basta sa Pilipinas ito isasampa at Pinoy ang magiging hukom. Sa testigo at mga tao na nakapalibot sa kanya, magpilay kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas, higit pa niya. Nitong nagdaang araw ay nagpa-interview sa mga reporter si Arturo Las Canas at sinabing natapos na raw ang pre-trial investigation ng ICC. Nagsumite na umano siya ng 186 pahinang affidavit laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte, mga anak nitong sina VP Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte, kasama rin sa kanyang inakusahan si Pastor Apollo Kibuloy at Senador Ronald Bato de la Rosa. Siya na ang nagpasimuno ng Oplan Tokhang nung nakaupo siya as mayor, wika ni Las Canas. Una itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahal ko na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Well, kapag nag-file na kami ng resolutions o mag-iimbestiga ang Kongreso, wala siyang choice. Kasi in aid of legislation naman or eto, kasi this involves din yung human rights, no? Violation. So, tignan lang natin hanggang saan natin mapupush na o dapat na or hanggang saan yung powers ng Kongreso para mapa-attend itong si Vice President Sara Duterte. Kasi involved talaga dito yung masyado napakahalagang usapin, yung human rights violation. There are matters that we need to look into. So depende siguro, dadaan pa yan sa House Rules, sa committee